Isang nakakagulat na balita ang bumungad sa sambayanan. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay umatras sa hamon ng taong bayan na sumailalim sa drug test. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at mga kritiko na nagsasabing ito ay isang indikasyon ng kawalan ng transparency at tapang ng administrasyon sa harap ng isyu ng iligal na droga. Ang kawalan ng tugon ng Pangulo ay lalong nagpapaigting sa mga usap-usapan hinggil sa integridad at sa kaniyang liderato. Sa kabila ng pag-atras ni Pangulong Marcos Jr., dalawang prominenteng personalidad ang agad na tumugon sa hamon na labanan ang katiwalian ng pamahalaan. Si Agent Morales at ang Vice-Presidente na si Inday Sara Duterte ay nagbahayag ng kaniyang kahandaan na sumailalim sa drug test at iba pang mga hakbang upang patunayan ang kanilang dedikasyon sa paglaban sa katiwalian at iligal na droga. Ang kanilang mga pahayag ay nagsisilbing hamon hindi lamang kay Pangulong Marcos Jr. kundi sa buong administrasyon upang maging mas bukas at tapat sa sambayanan. Sa pag-igting ng tensyon sa usaping ito, inaabangan ng bayan ang susunod na hakbang ng Pangulo at ng kaniyang mga kaalyado. Ang tanong ngayon ay kung papaano niya harapin ang lumalakas na panawagan para sa transparency at accountability. Sa gitna ng kontrobersiya, patuloy na umaasa ang taong bayan na magkakaroon ng mas malinaw na direksyon ang pamahalaan sa paglaban sa droga at katiwalian upang tunay na makamit ang kaayusan sa kapayapaan sa bansa. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ngayon, paano nila ginagamit? Ang mga kasabwat ni Kumar, okay, at ng mga NBI, mga tiwali, meron silang kasabwat din na bugaw, pimp. Okay? Itong jugaw na ito, okay, this story is not recent. Okay? Sabi ko, umpisa natin. Itong storya na ito, panahon ni Erap Estrada. So, meron silang certain charis. I think, GMA talent. I don't know kung sino si Charis. Hindi naman siguro si Charis Pimpenko, ano? Certain Charis, during that time, panahon ni Erap, na high profile na FHM model, okay, na nagre-recruit, okay, sa mga batang artista o mga artista or regular na bata na hindi artista, mga 17, 18, 19, para ijugaw niya sa mga mayayamang negosyante. Mayayaman. So, ang laro daw nito, ni certain Kumar na campaign donor o mekos-mekos na campaign donor ni Marcos Jr. at mga kasabwat ng kongresista at Senado, itong certain Charis, mangulan na kasi hindi ako nakasunod ng mga artista since dumating ako sa Amerika, no? Ang gagawin nila, kunyari, meron silang ipapain na mga bata na 16, 17, 18. O no, basta minor de edad. Okay? Minor de edad. So, okay, listen ha. NBI, mga tiwaling kasabwat, and Kumar, at itong si certain Charis. Ang gagawin, re-recruitin itong mga batang ito. Itong Charis, ang trabaho daw niya, kasabwat ng NBI at Kumar, maghahanap ng mga mayayamang ijujugaw itong mga bata, mga minor de edad na ito. Listen. Ang certain Charis, ihahatid sa motel, ang mga batang ito dun sa mga mayayamang negosyante. Napipicture nyo? Ngayon, kapag nahatid na, okay, ang siste, kunyari, nakaset up na lahat, ang NBI at ito si Mekos-Mekos at iba pang mga kasabwat, pupuntahan yung motel-hotel at huhulihin yung mayaman, negosyante, kung sino man yon na ibinugaw yung batang minor de edad. Kasabwat itong certain Charis na ito. Paano ang kanilang modus operandi na matagal na pala, kaya kawawa Pilipinas, sisindakin ngayon itong mayaman na ka-tsuktsakan or hindi, bago pa matsuktsak actually. Pagpasok-pasok pa lang sa motel o sa hotel, mga palangga, ay
sisindakin nila itong si negosyante. Sino-sino makasabwat? Yung certain Charis, si Kumar, at yung NBI. Ang gagawin dahil during that time, Erap Estrada ay mayroon pang bitay sa paglabag sa RA 7160, which is yung child abuse. Okay, basahin natin to. Kasi may nag-send sa akin ng ito nga ng breaking news na naman na hindi daw darating itong si Mekos or James Kumar bukas dyan sa Senate hearing patungkol dito sa PIDEA leaks. Kasi ito daw po yung utos ni Marcos Jr. at ng kasabwat na si Lisa Tanas. Okay? Itong informasyon na ito, actually galing po ito sa Senado mismo. Alright? Galing sa Senado na pinapa-broadcast sa akin. Okay? Kasi daw, madami daw madadamay na mga senators. Oh my God. Ito ba, mga kababayan, ito ba ang gobyerno ninyo? Hindi pina-attend. I don't know kung anong explanation nila later, pero ito po, 2 tao ang nagsabi sa akin actually. Okay? Okay? May pumapasok lang pala gano'ng information. Sandali lang ha. Okay. So, tama naman. Hi, Z! Binabasa ko yung message mo. Tama naman yung ano, di ba? Tama naman. Huwag na natin basagin yon. Yun na yun. Sabi, bangag kasi, kaya bangag talaga. Okay? Di ba? Ngayon, marami daw, kapapasok na balita, kaya daw hindi pa patawag si James Kumar kasi maraming senador na madadamay. Ganito ba, bayan? Kaya hindi ako nakapagluto. Ba, sabi ko kanina, magluluto ako after natin mag-vlog. Dahil Father's Day. Seriously. Naka-ready na, nakatuna lahat ang mga lulutuin ko. Pero dahil sa impormasyon na to na kailangang malaman ninyo, hindi paaatinin o ipapadaluhin si James Kumar, maraming madadamay na mga senador. Alright? At mga kongresista. Bakit? Nasabi ko na sa inyo, itong certain James Kumar na nakalagay din ito kasama doon sa UN case na isinampan ng distressed mother na kasabwat ni Lisa Araneta sa extraction o pagkidnap doon sa distressed mother. Saan? Religious group, military, PNP, lahat ng kawani ng gobyerno, nasaan ang hustisya, nasaan ang fair justice sa gobyerno sa bansang Pilipinas? Kung ito ay hindi dadalo bukas dahil 2 impormanting very reliable sa Senado at sa loob ng Malacanang ang nag-inform sa inyo, sa atin, right, na hindi pa dadaluhin, inatasan ni Marcos Jr. sila ni Lisa, itong si Kumar, na wag umattend dahil may raming madadamay na senador. Okay. Mga kababayan, sino ba itong James Kumar na ito? Di ba? Napag-usapan namin to ni SAS. Bago ko basahin or ikwento sa inyo yung nagmensahe sa akin na kailangan malaman ng taong bayan. Actually, may mga nagbablog na tungkol dito sa mga article na nabasa ninyo na siya ay may mga extortion, bribery, and everything. Pupunta tayo dyan mamaya. Pero I think itong information na isiwalat natin sa inyo ay exclusive. Baka wala pang nakapag-vlog. Okay? Shout out kay Jojo TV. Yan, may nag-comment sa akin. Jojo? Tama ba? Imaginder Kumar. Yeah. Paki-comment si Jojo TV, yung nag-vlogger din. Okay, nag-vlog na daw dito. Ngayon, sabi ko nga, ito si Kumar na nakapag-picture ako dito, pinakita ko sa inyo yun, no, nakaraang vlog natin, di ba?
At nung nagpagkwentuhan, Jojo Connect TV pala. Jojo Connect TV, thank you palangga. Okay? Kalaban ba kakampi natin yan, di ba? Baka mamaya kalaban. Hi, Jojo. Okay. So, yeah, I think papayag si Attorney Glenn Chong. Ngayon, Jojo de Guzman. Thank you palangga. Jojo, thank you. Okay? Okay? I think smart yan, like you. Ngayon, babalikan ko ulit ang kwento ko. Umuwi ako sa Pilipinas, brief lang to, para may background kayo. Umuwi ako sa Pilipinas dahil sa Jutang Ginamis na kuting, nung inauguration, na-meet ko yung taong ito, may nag-introduce sa akin, pero I don't know him kung sino siya. Nakasama kami sa round table, hindi kami magkatabi, pero na-meet ko siya. Hindi ko siya kilala kung ano mga aktibidades niya. Doon yun, picture ako. That was July 2022. Okay? Then, bumalik na ako ng Jamaica, tuloy ang buhay. 22 to the next August, ay nag-criticize na ako kay Kuting, Then, fast forward, February of 2023, okay? Pumunta ako ng Japan at nagpag-usapan namin ni SAS na ako'y habang nagda-live selling, may nagpap-up na mga message na ako ay daw ay bibigyan ng kalahating milyon nitong mekos-mekos na ito through that Bowie. Okay? David Bowie. Okay? So, alam nyo na yan, napanood nyo kami ni SAS. Marami nanood doon. Okay. Now, mga kababayan, sino ba itong si Kumar based dito sa information na nakarating sa atin? Okay? Yung information ni Jojo Connect na na-available doon sa pangalan nito na parang blog online, mga kababayan, ay ano yun? Ito ba yun? Okay. Yung tungkol dito sa ano na to, sa ito may nag-email din sa akin so umpisahan natin kung ano ba ito. Okay? Ayan. Okay, kaya na. Umpisa natin. Bear with me mga palangga. Okay, so ito for sure na nakita nyo na to Itong dated, actually sinend sa akin, dated October 2016, Indian Connection. Itatouch natin ng konti yan. So ito, nakita nyo na yan, di ba? Yan, yung ganyang article. Okay? Yung December 12, 2016 at nandiyan yung mukha ni, ayan, nandiyan yung mukha ni Kumar. O sige, umpisahan natin yan. Pero that was 2016. Idulo natin yan. Kasi magsimula tayo sa umpisa kung sino ba to si Kumar. Base sa impormasyon. It's not coming from me kasi hindi ko siya kalala. Allegedly, galing sa ating impormante. Here we go. At ito po, mga kababayan, manglulumo kayo, magagalit kayo. Parang isinumpa ba ang Pilipinas dahil mismo ang mga taong gobyerno, NBI, PNP, ay kasabwat ng taong ito. Ito, mga kababayan. Ito pa lang, diskarte nito, okay, ayon sa ating informante, mga palangga. Okay? Yan. Alright. Sabi ng ating informante, okay, itong si Mekos, mga kababayan, ay organized na sindikato at kasabwat ng NBI noong panahon pa nung John Hera na napatay din ng agent sa NBI. Okay, ginugel ko to yung John Hera. Medyo, I don't know kung mahaba itong vlog natin. Pero kailangan nyo, ginugil ko tong John Hera na to, kung talaga bang taga-NBI siya. Okay? Killed. Tingnan natin. Ayun. Okay? December. Ayun. Okay. Iba pala to. English to. Anyway, Google nyo na lang pala. I'm just telling you, hindi naman natin kailangan basahin lahat yung article. Basta yung certain John Hera o Heras, ba? May nakakilala sa inyo? Ay tinegi din yun. Okay? Na ayon sa ating informante, ay mga grupo nito nila Mekos ang nagpategi. Pero eto muna yung from the step 1, step 2 ng kwento o ng ating puting ahas, mga kababayan. So itong certain James Kumar na nagbigay ng what? Ng campaign donor kay Marcos Jr. Alright? Actually, ito yun, may picture tayo. Ano natin? May nag-send sa ating picture, okay? Alam mo to,
Ayan siya. 'Di ba? Ayan, kasama ayan, si Mekos Mekos, at saka ayan, si Kuting. So, campaign donor siya talaga. At not only kay Kuting, lahat daw ng politiko o lahat ng pwedeng pustahan nitong certain Kumar na ito, Mekos Mekos, ay talagang tinatrabaho niya para magkaroon siya ng koneksyon. So, ito na po mga palangga, kababayan. So, ayan, organized syndicate ng NBI, ayon, okay? Allegedly, ito kasama yung si Jan Heras na namatay na agent. Alright, na humawak daw ito ng kaso ni Jessica Alfaro ng Visconde Massacre. Okay, so ito yung mga nakakasunod dito sa mga issue na ito, for sure. Familiar kayo dito, lalo yung mga nasa police. Okay? So, itong NBI agent na ito, mga palangga, ay kasabwat ni Kumar. Pero tsugi na siya eh. So, basta, yun lang. Kasabwat daw ito ni Kumar at mga talagang grupo ng sindikato. At ito daw si Kumar ay notorious na sindikato sa mga Bombay o yung mga Indian national na nasa Pilipinas na kinasasangkutan ang karnaping, kidnapping. Yan daw po ang gawain nitong Kumar na kasabwat ni Lisa na gustong magbayad o mag-areglo kay Jonathan Morales na nasangkot o na pumirma sa PIDEA leaks document. Okay, tandaan ninyo, itong kaibigan ni Lisa, kaibigan ni Marcos Jr., kaibigan ng mga politiko, ng kongresista, ng mga senador na mga magagaling, mga hinayupak na mga yawa, ang negosyo daw po nito na illegal ni Kumar ayon sa ating informante dito ay karnaping kidnapping. Dahil ito po ay kasabwat ng NBI noon pa. Malawak ang sakop ng sindikato nung panahon nitong certain chief mantaring ng NBI at dating ATRAD Executive Lavin. Okay, kinugil ko to kanina. Okay, ano ba yung ATRAD? Anti-Human Trafficking Division. Ito yung in charge sa mga batang inaabuso, 'di ba? Chinotsuva ng wala ng pasapilitan. So ito yung department na ito. All right? Ngayon, mga kababayan, basahin muna natin 'to sinasabi niya. Ngayon, mga palangga, kasabwat daw ito ng Kumar ang NBI noon pa. Okay? Ngayon, itong si Lavin na to, director na daw pala ito ngayon. Si NBI Ferdinand Lavin. Ayon sa ating puting ahas, ito daw ay mga corrupt sindikato. Sindikato kasama si James Kumar noon pa. Okay? Ang ginagawa daw nito mga kababayan, kasabwat ng mga NBI, ay ginagamit ang batas na child abuse or RA 7160. Paano nila ginagamit? Okay. Ngayon, paano nila ginagamit? Ang mga kasabwat ni Kumar, okay, at ng mga NBI, mga tiwali, meron silang kasabwat din na bugaw, pimp. Okay? Itong jugaw na ito, okay? This story is not recent. Okay? Kasi sabi ko umpisa natin. Itong storya na ito, panahon ni Erap Estrada. So, meron silang certain charis. I think, GMA talent. I don't know kung sino si Charis. Hindi naman siguro si Charis Pimpenko, ano? Certain charis, during that time, panahon ni Erap, na high profile na FHM model, okay? Na nagre-recruit, okay? Sa mga batang artista o mga artista or regular na bata na hindi artista, mga 17, 18, 19, para ijugaw niya sa mga mayayamang negosyante. Mayayaman. So, ang laro daw nito, may certain Kumar na campaign donor o mekos-mekos na campaign donor ni Marcos Jr. at mga kasabwat ng kongresista at Senado, itong certain charis
Manghulahan na kasi hindi ako nakasunod ng mga artista since dumating ako sa Amerika, no? Ang gagawin nila, kunyari, meron silang ipapain na mga bata na 16, 17, 18. O no, basta minor de edad. Okay? Minor de edad. So, okay, listen ha. NBI, mga tiwaling kasabwat, Ann Kumar, at itong si Certain Charis. Ang gagawin, re-recruitin itong mga batang ito. Itong Charis, ang trabaho daw niya, kasabwat ng NBI at Kumar, maghahanap ng mga mayayamang ijujugaw itong mga bata, mga minor de edad na ito. Listen. Ang Certain Charis, ihahatid sa hotel, sa motel, ang mga batang ito dun sa mga mayayamang negosyante. Napipicture nyo? Ngayon, kapag nahatid na, okay, ang siste, kunyari, nakaset up na lahat, ang NBI at ito si Mekos at iba pang mga kasabwat, pupuntahan yung motel-hotel at huhulihin yung mayaman, negosyante, kung sino man yon na ibinugaw yung batang minor de edad. Kasabwat itong Certain Charis na ito. Paano ang kanilang modus operandi na matagal na pala, kaya kawawa Pilipinas, sisindakin ngayon itong mayaman na ka-tsuktsakan or hindi, bago pa matsuktsak actually. Pagpasok-pasok pa lang sa motel o sa hotel, mga palangga, ay sisindakin nila itong si negosyante. Sino-sino makasabwat? Yung Certain Charis, si Kumar, at yung NBI. Ang gagawin dahil during that time, Erap Estrada ay mayroon pang bitay sa paglabag sa RA 7160, which is yung child abuse. Okay, basahin natin to. RA 7160. My God, nakakalula mga palangga. Okay, basahin natin ang bongga. Kasi, nakakapanglumo. Alright? Okay. RA 7160. Sabi sa akin, Miss Marlica, yan po ang ginagamit nila. RA 71, no, hindi pala 7160. 7610. Okay? 7610. Sorry, nagkamali. Di man ako abogado. Is this right? May abogado ba dito? Basta yung minor physical abuse, yung child 7610. Nagkamali lang siya siguro ng salita kasi ang alam ko ang okay, basta baka magkamali pa tayo ng mga RA. Basta itong batas na ito ay ginagamit nila 7160? Yeah, mali no, is a local government code. Mali. So basta ito, ang minor physical child abuse. Ito ay ayon dito, protection of child against physical and psychological abuse, 7610 pala. Cruelty, so mali yung nagkamali lang siya ng grabe mga Kumar, tuloy-tuloy yung mga information nakarating sa atin. Okay, basta child 7610. Adiktador, okay. Thank you. I stand corrected, so 7610. Okay, tuloy natin. So, nasa motel na sila. Okay? Kasabot si Kumar, kasabot si NBI, mga pulis, kasabot yung Certain Charis. Meron ngayon, may kunyari, may nanay na darating. Pero yung mga nanay na yun, kasabwat lahat. Nanay, tatay, pati yung ipinain nilang, binugaw nila, kasabwat din yon. Ngayon si kawawang negosyante na, well, kasalanan niya rin kasi naghahanap siya ng katsok-tsakan tsurba, ng bonggang-bongga. So, sisindakin ngayon ng NBI ni Kumar, lalo na may mga Indian din na mga mayayaman, no, na mga binubugawan nila. At dahil may death penalty during that time, mga kababayan, sisindakin nila si negosyante na, ayan, nagsalita na yung nanay, ito yung nanay, tatay. Pag hindi, matutuluyan ka, mabibitay ka. Ganyan-ganyan. Ganon daw nung panahon na yon at even right now. So, ang mangyayari, si negosyante, makikiusap. Aaregluhin ni NBI, ni Kumar, at ng iba pang mga kasabwat, at let's say, ang pinakamababa daw dyan ay 3 million. That was during that time. So, sino ang maghahati-hati? Si NBI, yung nagbugaw, yung mga bata, bibigyan din, pati yung nag-acting na nanay. So, ito daw po yung gawain ng Kumar. May deportation, yung hayop na yan. Yes, sabi ni Susan. Yun na nga, mamaya pupunta tayo doon. So, ito daw ang modus operandi. Pero bakit natin ito sinasabi? Actually, ayaw ko sana ayaw ko sanang i-highlight ito kasi nga mga kababayan,
ang i-highlight natin si Marcos Jr. But since nakarating sa atin, si Marcos Jr. ay kasabwat dito at pinipigilan ang Senado, ewan ko kay Senator Bato kung anong ano dito ha, kung anong pangalan nito, kung anong gagawin niya. Pero sabi niya kakilala daw niya to. So ang tanong, ano ang pagkakakilala mo dito? Okay, wait a minute. Tignan natin. Okay, mamaya na yan. So ngayon, oh my God. So ngayon, nag-i-extort sila ngayon ng pera dito sa mga negosyante na binubugaw din ng kasabwat nila at certain artista daw noong panahon na yon. So hindi ko alam ang pangalan, pero kung alam ko lang, huwag natin pangalanan. Alright? So dahil ito daw talaga ay sindikato, itong campaign donor ni Marcos Jr. Yeah. Ay tama siya, 7610. Ako lang pala malabo ang mata. Local government, sorry mga palangga. O may kailangan ko yata ng bagong salamin. So 7610. He is right. Okay, my God, labo ng mata ng lola niyo. Okay, ngayon itong mga model na itong mga batang mga model na ito ay talagang ginujugaw daw talaga at pinagkakaperahan ng mga NBI, ng mga tiwala at ginujugaw din daw ito sa mga politiko, mga kababayan. Ngayon, ano ang chika boom boom dito? So ito palang Charis na ito, dating FHM model daw ito, mga escort. At talagang grabe ang bentahan daw ng laman nung panahon na yon. At yun na nga, ano sabi niya dito? Ay, yeah, GMA talent daw ito. Kilala niyo ba to? Okay, so ang ginagawa ngayon, nitong Kumar, mga palangga, ay hindi lang, ito, sabi niya dito. Okay. Okay. Hanggang nga itong, Kumar, 7610 child abuse, you're right. Okay. So hanggang nga yung Kumar na ito, hindi na lang yun ang pinapasok niya. Okay? Hindi na lang yung pag-exploit, pag-exploit, pagjujugaw. Ang ginagawa, itong certain Charis na to, pinapatarget na naman ngayon yung may mga negosyanteng mga magagara yung kotse. Yung mga Cadillac, yung mga high-end cars o luxury cars ni Kumar. Again, kasabwat pa rin ang NBI at ibang tiwaling mga senador at kongresista. Even during that time. My God, paano nga naman uunlad ang bayan kung mafia at sindikato ang gobyerno ninyo? So, ang ginagawa daw nitong certain Kumar na ito, mga palangga, ay pinapatarget dito sa kay Charis at sa iba pang mga nag-aak na jugaw, itong mga magagarang sasakyan at talagang ini-extort, okay? Ini-extort nitong certain Kumar at ng NBI, mga kababayan. Okay. My God, nakakapanglumo, ano? Grabe itong mga hinayupak na ito. Okay. Sabi niya dito, Miss Maharlika, milyon-milyon po ang pinag-uusapan dyan. Kawawa yung mga minor de edad din na papasok na ibubugaw nila. Although, binibigyan din naman nila ng pera. At yun nga, si James at ang mga tiwalis. Grabe po ang ginagawa nila noon pa hanggang ngayon. Na sindikato po yan, si Kumar. Okay? Ngayon, mga kapalangga, even, sabi niya, ang Camp Crame, mo, EPD, SPD, MPD, etc. Grabe kasabwat daw ito. Imagine mo, sino na pagkakatiwalaan natin? Mga police, NBI, ano to? EPD, SPD, CIDG. Okay? CIDG. Kasabwat, may mga kasabwat siya doon. At ayon din sa ating informante, si Kumar daw po ang nagdala doon sa mga personalidad na certain, actually nakikita ko itong mga artista na ito na ginugaw doon sa Bicutan City Jail. Si Kumar daw po yung nag-organize nito sa artistang, i-code na lang natin. Okay, si Gigi at si JR. Okay? Ang artistang si Gigi at saka si JR. So kasabwat ito at si Kumar dito ang nagpapasok sa Bicutan City Jail, kasabwat ang mga tiwaling pulis na ipasok itong mga artistang ito. Ganyan po ang modus nila noon pa. Sindikato po yan. Pati mga kapwa niya Bombay ay binibiktima niya.
Oh my. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!